Kapartner News Blast. Pamahalaan naghanap naman ng alternatibong mapagkukunan ng langis. Nakikipag-usap na sa ibang bansa. Ayon yan kay BBM. Ang detalye ng report niya ni hatid sa inyo ni kapartner Creseline Catarong. Nananatiling sapat ang supply ng langis ng Pilipinas sa kabila ng lumalalang tensyon sa Middle East, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kapihan with media sa New York, USA, sinabi ng Pangulo na may sapat na inventaryo ng langis ang bansa at may mga karagdagang supply pang paparating o kasalukuyang ibinabiyahe. Tiniyak din ng Pangulo na binabantayan ang mga shipping routes para masigurong hindi maiipit sa gulo ang mga barkong may dalang langis patungo sa bansa. Gayunman, lumabas sa pagsusuri na wala naman sa mga rutang ito ang itinuturing na mapanganib sa ngayon. Idinagdag din ng Pangulo na ang posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz ay hindi pa kasama sa kasalukuyang kalkulasyon ng supply ng langis. As I explained the first time I met with you, in terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Pero bilang paghahanda, nakikipag-usap na umano ang administrasyon sa mga bansang hindi karaniwang kinukuhanan ng langis. Ayon kay Marcos, ito'y upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them and that we will get further supply from them. Gayunpaman, binigyang din ni Marcos na ang pinakamalaking hamon sa ngayon ay ang kawalan ng katiyakan kung gaano tatagal ang krisis at kung hanggang saan tataas ang presyo ng langis. Ipinaliwanag niya na kahit sapat ang supply, maaaring maapektuhan ang merkado dahil sa tinatawag na volatility, kung saan nagiging mas maingat ang mga suppliers sa pagbebenta ng kanilang langis habang hindi pa malinaw kung gaano katagal ang kaguluhan. But we don't know. That's the problem. We do not know how long it's going to last, when the actual war is going to end, what the end will look like, and how it will change, how everything will change. Dahil kahit ano pang mangyari, ay talaga magbabagong sistema. And what will that new system look like? So those are the unknowns that we are having to deal with now. Samantala, kinilala rin ng Pangulo na may direktang epekto ang pagtaas ng presyo ng langis sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, sinabi ng Pangulo na naghahanda ang pamahalaan ng mga subsidiya at tulong para sa mga sektor na pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Kapartner News